morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating Panginoon. At welcome po sa Feast of Harvest. Kami po ay natutuwa at nagagalak na tayo po muli ay magkakasama ngayong umaga para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Yes Lord, we praise you and we thank you Lord for this day na kami po nagkasama-sama Panginoon at nakarating po kami ng safe po dito sa church Panginoon. And we pray Lord na yung wala pa po dito na mga kapatiran na ipagkaloob niyo po sa kanila Panginoon ang traveling mercy, makarating rin po sila ng safe dito. We thank you Lord for the past few weeks Panginoon, patuloy na kami po ay pinagpapala at ginagabayan. And hiningi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Hinihisin niyo po ang aming puso, Panginoon. Give us a pure heart para po maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. And we pray, Lord, na ang program po ay maging maayos. At we pray, Lord, na i-bless niyo rin po, Panginoon, ang aming pastor na magdadala po ng iyong mensahe sa araw na ito. Dalangin po namin na ang pag-aaral at ang mensahe na ihahatid po ninyo ay tumanin po sa aming puso at isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po palakpakan natin ang Panginoon. Nandito po tayo para umawit at magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 66:4, all the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing the praises of your name. Ayan, ang dahilan po natin kaya po tayo nandito is para pupurihin natin ang ating Panginoon at dakilain po natin siya. Muli, ating pong palakpakan ang ating Panginoon. Amen. My Savior.
you've done. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. God is good all the time. Hallelujah. By the power of Lord, renew my mind. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. By the power of your love.
and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of the Lord. And I will soar, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord! Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise. Nothing compares to the promise I have in you. Praise the Amen. Palakpakan po natin ang ating mga napakabulong ng ating Diyos. Sige po, makakaupo na po tayo. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos na ihahatid po ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Rezos. Sige po, palakpakan po natin ang buong ating pastor. Muli po, kamusta na po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang lahat ng atin pong mga taga-subaybay sa ibang bansa, nasa Amerika, lahat ng nasa Canada, lahat po ng mga kapatid natin sa buong Marikina na nakasubaybay po sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Alam ko po, excited na po kayo na makapakinig po ng salita ng Panginoon. Sa lahat po ng naririto, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At bago po ako magsimula, bago tayo manalangin, alam ko po, namimiss na mga kapatid natin, makakita po ng pogi. Sandali lang po. Nakakalimutan kong alisin. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya pala sabi ko, bet ang init, ano? Umiikot po kasi yung hininga. I hope and I always pray po na dumating yung pagkakataon. Gusto nyo ho ba wala na tayong face mask talaga? Hallelujah. Kasi kalando, hindi naman tayo talaga ginawa ng Diyos na may face mask po. Kumbaga ho, yung hininga umiikot lang at saka ang hirap po talaga. Lalong-lalo na ho, no? May mga advantage, may disadvantage po yan. Ang advantage po, nung Pasko, napakahirap pong hagilapin ng ninong kasi hindi ma-identify kung sino yung ninong at ninang. Di ho ba?
Tsaka po, hindi nakikita yung ating kagandahan. Parang pag nakita natin, pare-pareho lang yung muka. Pero ang disadvantage po niyan, napakahirap po talaga na magsalita na meron pong face mask. Sabi ko nga po, parang umiikot po yung hangin. Pero purihin po ang Panginoong Diyos. Ako po'y nananalig at naniniwala po na ito po ay magwawakas na ngayong taon. Can we all say amen po? Zero COVID para sa Maynila, sa buong Pilipinas. At darating po yung panahon po na mapupuno po ulit. Actually ho, puno na nga ho tayo ngayon eh. Pero darating pa ang panahon na i-expand pa ni Lord ang ministeryo po na ito. Kaya alam nyo po, magsimula na nagkaroon po tayo ng pandemya, napakadami po ng mga tao na nawalan ng pag-asa. Doon lamang po sa akin pong mga estudyante, marami po ang huminto ng pag-aaral. Kasi marami mga magulang po ang nawalan ng trabaho. Marami po ang mga nagpatiwakal. Alam nyo po kasi yung nawawala sa isang tao, lalo na pagka tayo dumaranas ng pagsubok po, ay yung pag-asa. Iyan po yung bagay na binibigay ng Diyos. Pag wala po kayong Diyos sa buhay ninyo, hindi nyo mararanasan po ang kahulugan ng salitang pag-asa or hope. Pero paulit-ulit po, sinasabi sa Biblia na ang pag-asa natin ay nakalagak po sa muling pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po sa mundo na ito. Kaya paulit-ulit ko rin pong pinipreach sa inyo na ang pag-asa po ay walang iba kung hindi si Hesukristo. Can we say amen po? Hallelujah. Kaya pansinin ninyo, lalo kayong tumatag, lalo kayong lumakas, dahil may Kristo tayo sa buhay natin. Pag wala po tayong Kristo o Jesus sa buhay natin, nawawala ho yung pag-asa, kapatid. Ang preaching ho natin ngayon, pinamagatan po natin, bakit? Magandang katanungan po ito, bakit po si Jesus ang sandigan ng ating pag-asa? Why is He the pillar of our hope? Yan, maganda po. Kasi magbibigay po ng lalong kalakasan, kagalakan, pagkilala natin si Jesus sa atin pong buhay. Alam niyo po kapatid, wag ho kayong matatakot sa kamatayan. Halos lahat tayo natatakot magkaroon ng COVID. Sino ho dito naka-booster shot na? Pakitaas nga ho yung kamay. O hindi ho ba? Kasi parang assurance natin yan na at least pastor, hindi na po ako mahahawa. Pero mga kapatid, napansin nyo ho ba? Halos lahat tayo naka-booster shot, pero halos lahat din po tayo ay nagkaroon po ng COVID-19 kahit naka-booster shot po tayo. Kasi yung gamot po, it's not an assurance. Na, pastor, natatakot po kasi akong mamatay. Huwag kang matakot mamatay kapatid. Proseso po ang kamatayan. At yung iba po, yung mga katanungan nila sa kanilang isip, pastor, ano ba mangyayari sa akin pag namatay ako? Pati yung kamatayan, wino-worry po. Pinag-iisipan po, ano kaya ang kakahinatnan po? Kaya sana po sa umagang ito, lalo na po sa mga audience po natin, sa katanungan po na bakit si Jesus ang sandigan ng pag-asa, tayo po muna ay sumandali pong manalangin at humingi po ng ganap na kapatawaran sa Ama nating nasa langit. Ama namin, nagpapasalamat po kami at muli niyo po kaming dinako sa banal na gawain po na ito. Talaga pong taos-puso po na kami po ay nagbibigay ng papuri sapagkat kami po ay naging normal na po sa amin pong pagdalo. Panginoong Diyos, mahigit kumulang 2 taon po na kami po ay nag-o-online at hindi po ito ang inyo pong itinuro. Sabi niyo po, Panginoong Diyos, kami po ay dumalo ng mga banal na gawain. Kami po, Panginoong Ama, ay makipag-isa po sa lahat ng mga pagpupulong. Yamang alam namin po na malapit na ang inyo pong pagparito. Kaya Ama, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Patuloy po, Panginoong Diyos, na bigyan niyo po kami ng kagalakan ng aming puso na muli pong nagsama-sama ang mga magkakapatiran at nagkaroon po kami ngayon, Panginoong Ama, ng pagkakataon na itaas ang aming kamay, isigaw po sa mga awitin at pasalamatan ka sa isang buong taon po, Panginoon, na kami po ay sinamahan, iningatan at pinatnubayan niyo po. Kaya Panginoon, ang mataas na papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. I hope yung mga kapatid natin pumapalakpak din kahit po sila ay nasa online. Doon po sa katanungan, sabi ko nga po, ano bang kakahinatnan ng tao kapag ka po siya ay namatay? Meron nung iba nagwo-worry po, saan kaya ako ilalagay ng pamilya ko? Cremation ba?
O ilalagay po ba ako sa kabaon? Magkano kaya yung halaga ng kabaon? Di ba hindi ba ho ninyo natatanong ho yan? Yung 5 gibbs ba? O ano ba yung kulay? Pusya ba? O kulay puti ba? Marami tayong alalahanin. Minsan nga ho iniisip natin, yung misis ko ho ba mag-aasawa pa pag ako'y namatay? Hindi ho mga katanungan natin ng ganun, ano ho? Pero dapat nating malaman, kapatid, at maisip po, ang kamatayan ho, pag dumako ho tayo roon, wala na ho tayong magagawa kung anong gagawin pa ng taong nakapaligid po sa atin. O, sino ba nakakatiyak na yung misis nyo po ay hindi mag-aasawa kapag ho kayo ay namatay? Karapatan po niya yon at hindi po siya nagkakasala sa Bible. Hindi ho ba? Sino ho ang makakabatid po na kung sakali pong mamatay kayo, yung mga ari-arian nyo po, winowori nyo pa? Ano kaya mangyayari po? May kukuha at may kukuha ng ari-arian ninyo, sabi po ng aklat ng mga ngaral. Saan kaya mapupunta yung mga anak ko? Ang mga anak ko natin, may sariling buhay ho yan. Umiiyak kaya ang mga kamag-anak ko kapag ako'y namatay? Opo, iiyak yan, 3 araw, 1 linggo. Maaalala ka nila, mga kapatid, ng 1 buwan. Pero darating ang panahon ho, mga 5 taon, 10 taon, tumatawa ng pamilya ninyo, nakalimutan ka na, sapagkat ang sabi po ng aklat ng mga ngaral 9:5, ang lahat ng gawain ng tao po, yung kanyang kasiyahan, yung kanyang hinanaing, yung lahat ng kanya pong mga pagsiselos, ay lahat ng yan po'y mapaparam kapag ka po siya ay namatay. Kaya huwag nyo na hong alalahanin, ako ba'y ike-cremate? Meron hong isang kakilala po ako, sabi niya, wag nyo akong susunugin ha. Ayaw na ayaw ko pagka ako'y namatay. May patakaran yung pamahalaan po natin pag COVID po, kahit ayaw nyo talagang ike-cremate, hindi ho ba? Kaya kahit ayaw nyo po, depende po sa taong nakapaligid at wala na ho kayong mararamdaman nun. Kaya nga nawawalan tayo ng pag-asa, kaya ang dami-dami nating mga iniisip. Pero ano ho ba yung pag-asa na sinasabi po na nanggagaling mismo sa Bible? Para ho lahat ho tayo, maski ho dumating yung araw ng kamatayan po ninyo, huwag kayong mag-worry, kapatid. Kasi talagang proseso yan kung paano may panahon kayong pinanganak sa mundo na ito, may panahon din naman po kayo na papanahaw, mga ngaral 3:2, lahat po yan bahagi ng buhay ng tao. Ang tanong lamang po, kayo ho ba'y may pag-asa? Kasi mahalaga po may pag-asa sa buhay. At gaya po ng sabi natin, bakit si Jesus ang sandigan ng aking pag-asa? Basahin nga ho natin sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dito po matatagpuan natin sa unang Korinto 15:19 hanggang 21. Alam niyo po, sabi ni Pablo rito, minsan kasi ang pag-asa natin nandito lang sa mundo Sabi ko nga po sa inyo, huwag kayong magwo-worry po. Pag namatay po ba ako, maganda make-up ko o hindi? Wala na kayong pakialam po doon. Pag namatay po ba ako, meron bang pang-enroll yung anak ko? Hallelujah, may mga kapatiran tayo, namatay po yung kanilang mga ama, napaganda pa buhay sa abroad. Huwag ho kayong magwo-worry. Ang Diyos ang bahala sa lahat ng maiiwan po natin dito. Kaya nga po kung ang asawa ninyo, nag-asawa po ulit, hindi siya nagkakasala po noon. Sapagkat yun po ay nakalagay sa Bible, pwede po yun. Huwag kayong mag-aalala, may pag-asa po. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19 to 21. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muli, sabi po dito, katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay at kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Walang iba kundi si Kristo. Ngayon, ang faith natin, ang hope natin, kung nakaangkla lang po sa buhay na ito, sabihin nyo sa katabi nyo, kaawa-awa ka naman, kapatid. Because life is more than the physical aspect. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtitiwala sa mga kayamanan, huwag tayong magtitiwala masyado po sa ating kagandahan, huwag tayong magtitiwala po sa lahat ng naibibigay ng mundo na ito. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Mas pagkatiwalaan po natin ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Bakit nga ba si Kristo po ang angkla ng ating pag-asa? Bakit po si Hesus Kristo po ang sandigan po
ng atin pong pag-asa sa mundo na ito. Alam nyo po, hindi tayo kaawa-awa. May hinihintay po tayong buhay na walang hanggan eh. At ang buhay na walang hanggan po na yan, naroon po sa espiritual. Kaya nga napansin po ninyo, hindi po tayo bumabata, tayo po ay marami nang nararamdaman kung minsan, china-challenge ko po yung mga kabataan, wag na sanang dumating pa sa edad namin na tsaka kayo magiging aktibo. Ang pinakamagandang sabi palagi ng Bible po, hanggat bata pa tayo, mga ngaral 12, hanggat bata pa tayo, alalahanin na po natin ang Diyos na lumikha po ng ating buhay. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya po, bakit po si Kristo ang magiging sandigan ngayon ng pag-asa ninyo? Una po sa lahat, kapatid, alam po ba natin, ang karunungan, ang kapangyarihan ng Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. Pastor, baliwala pala lahat ng kapangyarihan na dinaranas natin dito. Baliwala ho yan. Yung pong kayo po'y maging Pangulo ng Pilipinas, baliwala ho yan doon po sa kapangyarihan ni Kristo. Kasi yung inihahanda po ng Diyos ay mga bagay na espiritual, yung pong mga bagay na panglangit. Kaya wag nyo kakalimutan yan, lahat ng kapangyarihan sa mundo na ito, lahat ng karunungan sa mundo na ito, si Kristo po ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po ng aklat ng unang Korinto, dito po sa 1:24. Ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24? Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging ikaw ay Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Kaya bakit kayo magwo-worry? You ask God for wisdom. Sabi ng aklat po ng Santiago, hindi madamot ang Diyos. Lord, I need your wisdom kung ano po ang bubuksan kong negosyo. Ay, marami pong nalulugi ngayon talaga ngayong panahon ng pandemya. Minsan yung mga puhunan, hindi ba? Paiikutin lang natin, nakakasama ng loob po. Bukas makalawa po, lumipad yung pera ninyo. Mabilis sumawala yung puhunan ngayon eh. Ngayon pong pandemya na ito, mga kapatid maraming naglipa ng mga sakit. Bakit kung nasa bahay ka lang, hindi masyadong naggagagalaw, hindi ka tulad dati sumasabit ka sa jeep, umaakyat ka ng hagdanan. Ngayon lalo na sa teaching, katulad namin, pumapasok po ako kasi 7 o'clock, nagpe-prayer meeting kami, 5 o'clock to 6, aawit ako ng mga 2 awit, tapos matutulog ako ng konti. Pagising ko minsan 6:59 na. Kaya yung mga damit ko nakabalandra na roon, iba-ibang kulay. Pero ito wala no? Short lang kung minsan nga wala pa talaga eh. Tapos ano ba'y nasuot ko na? May mga nakalagay doon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tipid pa sa labada eh. Kasi nasuot ko na nung Lunes to, makikita ng estudyante. Nakaganon lang Tapos may Amerikana ka lang gaganon nyo po. Kahit puro puti yung damit ninyo, okay. Dati talagang sasabit ka pa sa jeep, sasakay ka ng LRT, magta-tricycle ka po, aakyat ka ng hagdanan, kaya maganda yung katawan. Hindi ba ngayon nakikita natin bakit nagkakaganon Kasi malaki ang epekto ng pandemya sa buhay po ng bawat isa. Nakakalungkot tong pandemya na ito, pero at the same time po, kalooban ng Lord, ang daming nawala sa atin, Sino-sino yung mga wala na? Graduate na si Doktora, si Nanay Mercy, si Tatay Carlito, si Tatay Nestor, yung nagtataas po ng kamay po. Nasa likod natin palagi. Marami yung kinuha yung pandemya. Nalulungkot po ba kayo? Ako po hindi ako nalulungkot po. Kasi lahat ng bagay po'y pinangyayari ng Diyos ng maayon po. Lahat yun umibig sa Diyos Ang lahat ng umiibig sa Diyos, sabi po ng Panginoon Diyos, iniayon ng Diyos ang lahat ng nangyari po sa kanila. Anong pipiliin nyo? Sabi ni Pablo, na ako'y manatili sa inyo? O kaya ako'y manatili na kay Kristo, pero iisipin ko pa rin manatili sa inyo upang maipahayag ko ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya, tatandaan nyo po, una po, yung pong kapangyarihan. Ano ho itong kapangyarihan na ito? Sabi po ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ulitin ko po, and the Word was God.
At dun po sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. The Word is God. Yung salita ay Diyos. At yung Diyos, nagkatawang tao yung salita po. Sino po yung nagkatawang tao ho na Diyos? Si Kristo. Kaya tama ho, He is the power and the wisdom of God. Minsan nahihiya, nakakahiya naman, pastor. Ano ka ba? Ayoko to sabihin, born again ako. Ayoko magdala ng Bible. Kaya karamihan sa inyo, tignan nyo, wala kayong dalang Bible ngayon. Advance kasi ako, pastor. Ako'y may cellphone. Paano ko na-deplete yung baterya ng cellphone nyo? Kaya meron ho minsan yung kapatid ho, no? Ito ho kasi sabi ko, maganda pa rin ho ito. Nakita ko yung isang kapatid, sabi ko, hanapin natin sa aklat po ng unang sa unang mabilis. Yung pala, cellphone. Nung binigyan ng Biblia, pakihanap po natin ang Genesis. Nandito, hinahanap sa likuran. Saan ba yung Genesis? Ang Genesis nasa unahan. Kaya nga, Genesis, ibig sabihin po, pangunahin, una. Hindi ho natin nakita ho, no? Na si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Paano natin hindi nalaman po? Because I am not ashamed of the Word of God, for it is the power of God unto salvation. Sabi po ng susunod na verse, mga kapatid, next slide. Hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Sino yung magandang balita? Si Kristo ho yun. He is the good news. Siya po yung napakagandang balita at si Kristo po yung kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Ulitin ko lang ho, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Mag-jump kayo dun sa chapter 14, and the Word became flesh. Yung Diyos na salita, naging tao. Kaya si Kristo po, itong Biblia, kapatid. At yun yung sinasabi nila, wala na si Kristo, hindi naman namin makita. Pwede nyo pong makita si Kristo. Pag nakikinig kayo ng salita niya, pag sinusunod nyo, nakalagay rito, pag binabasa nyo to, nararamdaman ninyo at nakikita nyo si Kristo araw-araw. Amen po ba yun? Yung mga audience natin abroad, amen. Hallelujah. Hindi lang naman yung kapangyarihan po sinasabi tungkol kay Jesus. Isa din po yung karunungan, wisdom. Ano po yung wisdom sabi sa Biblia? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sa Tagalog po, ang paggalang at ang pagsunod kay Yahweh ang siyang pasimula ng karunungan. Who is the power and the wisdom of God? The Lord Jesus Christ. Paano ho natin mararamdaman po ang kapangyarihan ng Diyos? Ang salita niya. Because this is the power of God unto salvation. Paano po natin makikita, pastor po, yung karunungan ng Diyos? Hallelujah. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang paggalang at ang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Kaya gusto niyo po na tayo po ay magkaroon ng pag-asa? Ano pong sabi po? Ito po, pag nilay-nilayan. At pangalawa ho, matakot tayo at igalang natin si Yahweh. Hallelujah. Mararamdaman nyo po at mararanasan nyo po ang pag-asa na makakamtan po ng isang mananampalataya. Bakit po mahalaga na si Kristo po ang pag-asa? He is the power and He is the wisdom of God. Yun lang po ba? Ikalawa po, sabi ng Bible po, alam niyo po ang buhay na walang hanggan, binibigay po ni Jesus. Alam ko po, marami po sa inyo bumili ng treadmill. Sino po dito may treadmill sa bahay? O kasi po ayaw niyo walking sa labas. Kaya yung iba nagbili ng treadmill. May napapansin ako minsan, may mga nagbubuhat po sa inyo. May nagbabarbell po. May mga nagbibisikleta, maganda sa katawan po yon. May mga kapatid po tayo na iba't iba po, pati yung pagkain nila, alam nyo, pati po yung diversion na nagtatanim po kayo. Maganda po yun para ilayo po tayo sa depression. Kaya marami tayong mga kapatid nagtatanim, di ho ba? Tapos napagkakakitaan pa yung mga tanim. Ano bang tawag doon? Plantito and plantita. Okay? Ano ho yun? Bahagi po yun para ma-relieve ang ating pong disappointment and discouragement. Magaganda po yun. Pero ang dapat nating pagtuunan ng pansin, yung buhay na walang hanggan, kapatid. Heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away.
Ano pong pangako ni Kristo? Tignan niyo po ang sabi po rito. Ito po si Pedro, nagtatanong siya. Sabi ni Kristo po, sige kahit mawala na ako, kahit humanap na kayo ng iba, tignan niyo po baka may kapalit. Ano pong sabi ni Pedro? Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyong salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Can you all say amen? O mga kabataan, tatanungin ko kayo. Pag nag-backslide kayo at gusto nyong ulit bumalik sa Diyos, kanino ba kayo lalapit? Wala naman kayong lalapitan na iba. Hindi kayo makakalapit kay Buddha, hindi kayo makakalapit kay Confucius, hindi kayo makakalapit kay Muhammad, hindi kayo makakalapit sa magulang ninyo. Makakalapit lamang kayo kung nasa saan ang buhay na walang hanggan. Sinong pinanggagalingan noon? Si Kristo Jesus lang. Hallelujah. Kaya nga, mga kabataan, nakikiusap po, huwag na kayong mag-backslide. Sinasayang ninyo yung buhay ninyo. Pagdating naman ng mga 50 na kayo at masakit na naman kasukasuan nyo, tsaka na ako magbe-prayer meeting. Sige pastor, magiging aktibo na po ako sa discipleship pagka mga 60 na po ako. Mali, mga kabataan. Alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay bata pa. Lalo na po yung mga naging modelo po natin sa church. Pinagpapasalamat ko po, nakita ko po muli kayo rito. Yung nanay niyo po na tinawag ng Panginoon, prayer warrior po yan. At sino po ang gagamitin po? Yung mga kamag-anak, yung mga next in line po. Kaya mahalaga po, ipatuloy ninyo ang legacy ng mga magulang ninyo. Sayang naman po yun. Ang dami-dami po nating mga tinawag na ng Diyos. Katulad po ni Tatay Nestor, dapat may magpapatuloy kay Tatay Nestor. Ano ba yung ginagawa, Brother Greg? Di ba tagapag-awit po yun? Ayan po. Sister Irma, pinasa na ho yung torch sa inyo. Sa gabi naman po, si Sister Linda Bilog. May tagapagmana ho dapat Si Nanay Mercy po ang head ng atin pong ministry ng mga namamatay. Kailangan ho, may papalit na. Ang buhay na walang hanggan po, binibigay ni Jesus. Pero ang atin pong prioridad sa buhay na ito, yung mga bagay na mga karnal. Huwag kayong magagalit po Hindi po kami nagpapasikat na, nakaka-attend kami ng prayer araw-araw. Encouragement po yon at hindi naman po inihahayag yon doon po sa atin pong Facebook account. Doon lamang po yun sa chatroom ng mga prayer warriors. Kaya baka ho, halimbawa, nakikita ninyo, ang kulit-kulit naman itong pastor na to, palaging nilalagay doon yung mga prayer. Encouragement yon para dumami po tayo. Bakit? Ang pinagpaplanuhan namin ngayon, yung buhay na walang hanggan. Sino nagbibigay? Kahit saan kayo pumunta, sige, mag-backslide pa kayo, bumalik pa kayo sa karnalidad, lahat ng kahalayan sa mundo gawin ninyo. Pag napagdesisyonan nyo na naman po, ang sabi ni Pedro, saan po ba kami pupunta? Ikaw lang naman, Panginoong Jesus, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan hindi na exempted sa inyo yan. Kaya tignan nyo po, 10 years from now, 20 years from now, natauhan ka na sa pagbabackslide mo, babalik ka rin kay Jesus. Nasayang lang yung mga taon. Kasi paikot-ikutin mo yung pagkakasala mo, babalik ka na naman at babalik kay Kristo Jesus. Can we say amen? Pero wag niyong hayaan po na hindi na kayo makabalik. Pwede ho ba yun? Pwede po. Pwede. Ang Diyos ho, bigla ang tumatawag. Paano kung natawag kayo sa pagkakataon, kapatid, na hindi ninyo inaasahan? Alam niyo po yung parable of the 10 virgins? Maganda po yon. Yun pong talinhaga ng mga 10 dalaga. Yung 5 po doon naghanda, naglagay po ng lampara, nilagyan nila ng langis. Yung 5 po, wala pong nilagay na langis. Dumating po yung bridegroom po. Nailawan nila, pumasok sila sa bahay. Yung pong 5, bumili pa. Pagpasok nila ho, sarado yung pintuan. Nung pagkatok nila, sabi po nung may-ari ng bahay, hindi kita nakikilala, lumayo ka sa akin. Sinaraduhan ang pintuan. Baka ho tayo masaraduhan, lalo na tayo mga kabataan po. Alalahanin niyo po ang Diyos habang kayo po ay bata pa. Bakit po si Kristo pang buhay na walang hanggan? Sabi po dito mga kapatid, next slide.
Oh. Sabi po ng 1:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah, ini-imagine ko po, oh. Tumingin po kayo sa salamin. Sabi ko kung gano'n, ang dami pong pagbabago, no? 10 years ago. Sino ko dito yung nagkaroon ng pagbabago po sa timbang? 10 years dati at ngayon po. Halos lahat tayo eh. Di ho ba? Sino po yung nakakakita na ng wrinkles po dito sa noo? Ayan dati si JM, pagkaliit-liit niyan eh. Hindi ko na nakilala kanina ko eh. Oh, akala ko si Paulo na pumayat. Eh bakit ho? Baby lang dati ho yan eh. Darating ang time yan, binata ho, at the prime of your age, magsilbi ka kay Lord. Darating ang time po, magiging young professional. Darating ang time, magiging tatay po yan. Darating ang time po, sabi ng Biblia, yuyukod po, puputi ang buhok. At pagkatapos po, malaon po ay babalik kung saan po tayo nanggaling. Mula sa lupa. Ayun po ang magiging kakahinat na ng lahat ng tao po eh. Pero again, sino nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Walang iba kung hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya invest, invest, invest. Eh pastor, nakakatamad po eh. Papalagi natin tatandaan po, 24 hours humihinga po tayo. Amen po ba yon? Ano kaya tapatan ni Lord? Ano ho? Yung mga nagpe-prayer meeting dito ng tig-isang oras sa umaga, 1 oras lang hihinga sa isang araw. Di ba Lord, hindi ko po kaya yung ganun ho. Kaya nga dapat ho, araw-araw tayong manalangin. Pray continually, yung sabi po ng Panginoong Diyos. O kaya 1 oras po. Eh paano yung hindi pa nagpe-pray? 24 hours talagang walang complete prayer po. Remember, ang buhay na walang hanggan po nanggagaling sa Diyos. Naku, napakaganda ng langit, kapatid. Pinag-aaralan ko po yung tungkol sa langit ngayon. Naku, talagang iiwan nyo po lahat ng mga, maski trabaho ninyo, maski po yung negosyo ninyo, maski po lahat ng bagay po, kapaguran ninyong iiwanan ninyo pag nakita nyo po yung buhay na walang hanggan na kasama si Kristo. May banquet po roon eh, handaan. Doon po sa handaan, lahat po ng mga born again na talaga pong naging tapat, uupo po roon. Gusto nyo makaupo roon? Handaan mo yon, Feast of Harvest, nandoon po lahat. Kaya maganda yun, maghahanapan tayo. Asan na si Doktora? Asan na po si Kadyo, asawa ni Nanay Mercy? Asan na po? Asan na po si ganito, si Tatay Nestor? Nandun po tayo sa banquet eh. Sa langit may trabaho ho tayo roon. Hindi po yung, mali po yung pagkakaunaw, nililipad-lipad lang tayo mga anghel na gano'n. Hindi ho totoo yun. Sa langit may pamahalaan. May bahay sa langit. Sa langit magkakakilala ho tayo. Pero, buburahin na ng Diyos ang lahat ng alaala ninyo na yung mga ibang kasama ninyo, kapamilya ninyo na hindi kumilala sa Diyos, hindi na kailan pa man ipapaalaala ng Diyos sa inyo. Halimbawa may matigas na ulo yung anak ko ninyo, talagang hindi tumanggap. Pwede po ba naman yun, nasa langit po kayo, may eternal life po kayo, tapos nakikita, naku, yung bunso ko naroroon mag-i-enjoy po ba kayo sa langit nun? Buburahin ng Lord lahat po yun. Ang maaalaala nyo na lang, kakanta kayo para kay Jesus, tapos dun po sa paanan ni Jesus, maglalapitan po tayo. Nung pinaparamdam sa akin ng Diyos, dun po sa paanan ng Diyos, hahalikan nyo po yung paanan ni Kristo. Hallelujah! Mararanasan nyo po talaga yung kagalakan. Maski lang po yung pinakakuko po. Pastor naman, nagiging emotional ka kagad. Kasi pinaramdam po sa akin ng Panginoong Diyos paanan lang na mahalikan mo ay isa ng kagalakan para sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Pero sinasayang lang natin minsan yung panahon natin. Hindi natin nakikita na dun sa buhay na walang hanggan, wala na po doong iiyak. Ito, yung tumutulo yung luha ko ngayon, namumula yung mata ko, papalitan ng Diyos. Hindi na uso yan dun eh. O yung mga rito pare-pareho naman tayo, manuninipis po yung buhok. Ang kakapal ng buhok sa langit. Can we all say amen? Hallelujah. Sabi kong gano'n, ay napapasalamat ako Lord, buo pa rito. Yung pag gano'n ko dun sa likod, wow Lord. Normal aging po kasi yun eh. Hindi ho ba? Yung may mga nagkaroon ng cancer po, sabi ko, Lord, hallelujah. Yung namatay ho na ho kayo,
may sakit po yung progeria ho ba yun? Na bata ka pa lang, tumatanda ka na. Sabi ko nga, Lord, nakakalungkot naman yung gano'n. Halimbawa, 7 years old ka pa lang, mukha ka ng 90 years old. May ganun pala hong sakit. Progeria ho yata yun. Sabi ko, unfair naman, Lord, namatay sila na hindi sila nagdanas po. Yung pala ho, exempted ho yun kasi mentally retarded sila eh. Sila po, tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Ang gagandang mga nilalang po. Pati po yung atin pong mga anak, meron ho ba kayong mga naging anak po na nakunan kayo, makikilala ninyo sa langit, kapatid. Pag binabasa ko yung Biblia po, pati in the book of Isaiah, good news po, pati po yung mga, sino po mahilig dito, yung may mga iniyakan po na mga pets? Ay nako, si Twinkle nandoon. Aakapin kayo. Ang aso nyo nagsasalita. O, kamusta ka na, boss? Wow! Tapos yung mga bagay na hindi pa natin nakita, yung mga bagay na hindi pa natin naisip, yung mga bagay na hindi pa sumagi sa inyong mga pag-iisip, mga kapatid, inihanda ng Diyos sa lahat ng umiibig sa Kanya. Pero yun, sabi ko, Lord, gusto ko po lahat. Magsimula po yung pinaka-unang-una naming ang naging aso, gusto ko po lahat makasama sa langit. Pwede naman pong gawin ng Diyos yun eh. That is the innermost desire of your heart. Pero syempre, wala na pong iiba po na kayo muna pong makasama ko. Pastor, hindi ho lahat ng taga-Peace of Harvest nakapasok. Hindi na natin sila maalaala. Pero alam nyo, minsan pag-aralan po natin, yung nandoon po sa parusang walang hanggan, araw at gabi, maalaala nila tayo lahat. Naku, nag-preach si pastor, sabi ni pastor, attend tayo ng prayer meeting. Naku, naririnig ko yung sinasabi niya, ang pag-asa si Jesus, binaliwala ko. Yun po, papaalala po sa inyo. Naku, nandun lahat sila, ako lang ang wala sa pamilya. Pero lahat ng mga kamag-anak nyo doon, burado na, hindi na kayo maalaala kahit kailan. Kaya, sino pong gusto rito, lahat ng buong pamilya niya, magsama-sama sa langit, magsabi po ng amen. Hallelujah! Sino pa po naman ang gusto po na may mapahamak? Pero kapatid, yung katotohanan sinasabi ng Diyos, dalawa nagtatrabaho sa bukid, ang isa ay kukunin, ang isa ay mawawala. Dalawa ho, magkatabi sa higaan, mag-asawa ho yun. Ang isa ay kukunin, ang isa ay maiiwan. Sa pamilya po ni Lot, sino po yung hindi naligtas sa pamilya ni Lot? Ayun na naman, kilala niyo po yung pangalan ng asawa ni Lot. Luma na yung joke, alam na. Si Mrs. Lot hindi naligtas. Nasulot si Mrs. Lot. Bakit? Hindi siya sumunod eh. So una kapatid, si Kristo ang kapangyarihan, ang karunungan ng Diyos. Si Kristo lang ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, samantalahin natin. Ikatlo, ano pang binibigay po sa atin? Si Jesus ang sumusubaybay sa lahat ho ng kanyang nilikha. Di bali, wala naman nakakalam. Hindi naman ako kilala ni Kristo eh. Alam ba naman ni Kristo, nagche-check ba siya ng attendance pag nagpe-prayer meeting tayo? Maniwala ka dun sa pastor na yan. Walang nakakaalam. Tignan nga natin kung walang nakakaalam. Sabi ng Jeremias 23:24. Tandaan niyo po ito. Jeremiah chapter 23 verse 24. Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, maging sa langit man o sa lupa. Ano man ang gagawin ng tao, ito man ay hayag o lihim, mabuti man o masama, ang lahat ng bagay na ito ay ipagsusulit niya sa araw ng paghuhukom. Mangangaral 12:14. Wala naman nakakakita eh. Kaya, hindi ako nakikita ng misis ko. Kaya, tuloy lang ang ligaya. Ay, hindi ko totoo. Walang makapagtatago sa akin. Can we all say amen? Huwag niyong sabihin nung nakasarado yung pintuan ng kwarto ninyo, hindi kayo nakikita ng Diyos. O yan ka na naman, pastor. Masakit na naman yan. Mga bagay na kasalanan ng kabataan na hindi namin mapigilan. Pero kaya kong pigilan ng banal na Espiritu po para sa inyo po yan. Para pagka isinuko nyo na ako kay Jesus, naku mga kapatid, mararanasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ninyo.
Wala akong maitatago eh. Yung tinanggap nyo, nalagay nyo, expose po yan. Yun pong tao ho na inapakan ninyo, alam po ni Jesus yan. Uulitin ko po yung sinasabi ni Jeremias, walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta. Huwag ka mag-alala, pastor, mayaman ako. Babayad ako 23 million. May 23 million dollars kayo ngayon, pwede kayong magbiyahe ho sa Himpapawid, space exploration. Sino pong gusto magpunta po ng Himpapawid po? Papunta po sa Kalawakan, dun po sa space. Pag nasa space ako, hindi na ako masusundan ng Diyos doon. Hindi ka na ba masusundan ng Diyos? Lilipad na lang ako, papunta sa silangan, pastor. Pupunta ako sa kanluran para makatakas sa Diyos. Tignan nga ho natin kung makakatakas ka sa Diyos. 139 po ng awit. Next slide, sabi po ng Bible. Awit 139 verse 7 to 10. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Magbabackslide ako para makatakas ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo bang espiritu, ako'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, yan ang space exploration. Ang sabi ng Bible po, kung sa langit ako magpunta, tiyak naman na naroroon ka, luklukan ng Diyos ang langit eh. Kung ako naman po'y magpakamatay at pumunta po sa daigdig na mga patay, tatandaan niyo po, ang impyerno po, ang Diyos po ang may-ari niyan. Hindi po ang Satanas o ang Diablo po ang maghahari-harian. Ang impyerno po, doon itatapon at parurusahan ng Diyos ang lahat po ng hindi kumilala sa Kanya. Kasama po mga demonyo at ang mga tao po na hindi tumanggap kay Kristo. Kung halimbawa po, pastor, pumunta po ako doon sa 1 metro kwadrado po, sa Loyola, magtago po ako doon, magpakalibing-libing po ako doon. Ano po sabi dito? Sa daigdig na mga patay, humimlay man ako, ikaw rin ang aking kasama. Oh, hallelujah. Pag nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos, kahit saan man po tayo naroroon din po siya. Ang sabi po rito, kung ako ay makalipad at umiwas pasilangan, o kaya ako ay, ang tirahan ko ay ang pinakadulong kanluran, tiyak na ikaw ay naroroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Hallelujah. Lahat ng mga kabataan po, pastor, exciting mo mag-backslide eh. Ay, kasama mo si Lord habang nagba-backslide ka. God is so patient. Nag-aantay lang ang Panginoong Diyos sa iyo na manumbalik ka. But also, God is a God of justice. Pag dumating ang kamatayan niyo po, wala na pong muling pagsisisi, kapatid. Samantalahin niyo po kung nasa saan ang Diyos. Magtago kayo sa sangkalangitan, naroroon siya. Pumunta kayo sa kanluran, naroroon ang Diyos. Pumunta kayo sa silangan, naroroon siya. Magpakalibing-libing po kayo sa ilalim po ng Sheol o ng Hades, naroroon ang Diyos. Saan kayo tatakas ngayon? Nagbabackslide ka, kapatid. Naroroon din ang Diyos at nakikita ang lahat ng pinagbabackslide mo. Naniniwala na kayo na si Jesus po nakatunghay sa lahat ng ginagawa natin? Kaya mga kapatid, ano man ang gagawin natin, hayag man o lihim, ito man po ay masama o mabuti ho, ipagsusulit natin sa Diyos sa araw ng Kanyang paghukom. Yun po very powerful words po yun. Hindi ako naniniwala dyan, pastor. Wait for your day of judgment. Para subukin niyo talagang sinasabi ng Panginoon. Walang nakakaalam ng relasyon na ito, pastor. Maski misis ko, walang nakakaalam. Secret lang ito talaga. Wait at that time na ang sabi ng Panginoon Diyos, walang lihim na hindi mailalantad o anuman po na itatago na hindi po maibubulgar. There will be a day of reckoning. Kaya alam niyo po, yung pinakamaganda po ng pagsuko, ngayon, this is the best time to surrender ourselves to God. Kaya kung ako po sa inyo, suko ka na, kahit saan ka pumunta, nakatutok ang CCTV camera po ng Diyos. Wala tayong maitatago. Pastor, bakit nyo powerfully na isasabi yung mga salita po na yan? Alam ng Diyos yung buhay ko po Alam niya po yung nilalakaran ko, kapatid. Alam ng Panginoong Diyos kung may tinatago ako o may mga bagay po na hindi ko pinapahayag sa Kanya. Ang takot ko lang naman siguro, sinambit ko lahat ng ito, mga kapatid, tapos lahat ng kabaliktaran niyan gagawin ko. Nakakatakot po sa Panginoon. Baka ako pa ang unang-unang hindi makapasok sa kaharian po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po pinapaalalahanan tayo lahat. Magtago man po kayo kung saan ninyo gusto. Saan ho kayo nagpupunta ho? Pastor, doon po kami
nagdi-date doon po sa walang nakakakita, kita ka ni Kristo. Saan ka kumukuha ng mga pangbisyo nyo po? Minsan nakakalungkot, tingnan nyo po yung statistics po. Sila po'y dapat tulungan dahil marami pong pastor talaga. Lulong na lulong sa pornografiya ngayon. Doon po sa statistics po, ang mga pastor sa US mga 60 to 65% po nanonood ng mga malalaswa po na panoorin. Makakatakas ka ba kay Kristo? Alam na alam po ni Kristo ho yun Bakit habang tayo po'y nanonood po, nakatutok ang banal na espiritu po ng ating Panginoon. May solusyon po ba? Meron po. Ano po sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9? If we confess our sins, ang gustong-gusto po ng ating Panginoong Diyos, iluhod nyo yan, Lord. Ako yung pinatatamaan ho ni pastor sa salita ninyo May hindi ako tamang relasyon ngayon. Bitawan niyo yan kapatid, maawain po ang Diyos ngayon. Bibigyan po niya kayo ng buhay na walang hanggan. Addicted po ako pastor ngayon dito po sa mga masasamang panahon. Isuko mo kay Lord po yan. Healing time is right now. Panginoon, akala po nila I am a good provider. I am a very good husband. Pero sa kabila po nito, meron po akong kabit. Kita ni Lord yan kapatid. Uulitin ko po, nakasubaybay si Jesus sa lahat po ng ating gagawin. Next, ano pong sabi ng Biblia? Ito ho yung panghuli na. Si Kristo po may hawak ng lahat ng bagay. Alam niyo po ba kapatid, kung papatirin lang ho ngayon ni Kristo po yung puso ninyo. Halimbawa lang hindi ko kayo tinatakot. Yung halimbawa lang gagawin lang ni Kristo kung ano pong gusto niyang gawin. Halimbawa po, habang nagsasalita po ako ngayon, gawin ko ng example yung sarili ko. Papatidin niya lang ho yung puso ko ngayon para mamatay ako. Kaya po ba ng Diyos yun? Kaya po. Kaya wala tayong maipagmamalaki Ang lahat po nasa kamay niya. Ang sabi nga po sa mga huling araw yung pagdating ni Jesus, babagsak po yung mga bituin. Huwag kayong matatakot kapatid Talaga pong ganun po. Makikita nyo yung araw, mawawala po yung liwanag. Ang buwan po, magiging kulay pula. Paano kung hindi natin alam yun? Di nataranta kayo mga kapatid. Kaya nga nagba-Bible studies po tayo. Halimbawa tayo nagpipreach ngayon. Matutuwa ho ba kayo? Halimbawa lang habang nagpipreach ako ngayon, boom! Ano nangyari? Ikaw lang yung naiwan. Ano mararamdaman nyo Matatakot ho ba kayo? Naku po, maglulupisay na kayo pag naiwan po kayo. Lalo naman siguro ko, baka umiyak na ako ng dugo habang preach ako ng preach ng ganon. Kaya nga, boom, lahat kayo, ako naiwan. Naku, Panginoong Diyos, hindi ko alam. Pero, pararamdam sa iyo ng Diyos kung bakit ka nagkamali. Malalaman niyo po yun O halimbawa ko ito, hindi ko kayo tinatakot Ang isa pong uma-attend sa church, na may tinatago pong kasalanan sa Panginoon, di ka mararapture. Ulitin ko yun pong uma-attend sa church na ito, pero may iniingatan ka. Example lang po, may iniingatan ka na relasyon o kabit, hindi ka makakasama. Hindi ka makakasama po. Paano mo makasama, pastor? Iwan mo yan, balik ka sa asawa mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, makakasama ka sa buhay na walang hanggan. Can we all say amen? Huwag kayo magagalit po sa akin, nangungusap lang yung banal na espiritu. Ayoko pong manakit ng kapwa po, ng lalaki. Lahat tayo may mga kahinaan ng ganyan. Nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, pero ngayon tapos na po yun. Lahat ng bagay, hawak ng Diyos. Ano pong gusto ng Panginoon po? Halimbawa lang meron po akong kasamahan ang lakas-lakas po niya. Nagkaroon po siya ng COVID. Early retirement po siya ngayon. Bakit wala siyang bakuna? Tapos mga kapatid, sinira yung lahat ng kanyang katawan, yung baga niya nasira, yung puso niya nasira, yung kanya pong lalamunan, binutasan dito, nawala yung boses niya. Paano ka pa makakapagturo? Ang puhunan naming mga teacher po, yung amin pong salita at yung pag-iisip po namin. Di ba sa isang iglap, pwede pong mangyari sa atin yon. Nakapag-prepare ka. Hallelujah. Kaya ang ganda-ganda po pag nakakapag-invest po tayo. Ano pong sabi ng Kawikaan 34? Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Pakisagot po tatanungin ko po kayo. Sino ang nakakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino po yun? Ang Diyos. Pangalawa, sino ang nakakapagbalot ng tubig na kanyang damit Sino po yun?
Meron ho ba rito ang damit nyo tubig? Pero ang Diyos, kaya niyang gawin yon. Tama po. Sino ang naglalagay ng mga hangganan sa daigdig? Ang Diyos. Yung huling tanong, sino siya? Sino ang kanyang anak? Hallelujah. Ang gagaling nyo naman po pala, nasasagot nyo po Yung Diyos ang tinutukoy dito at ang anak niya, ang tagapagligtas, walang iba po kung hindi si Kristo Jesus. Hindi pa pinapanganak si Jesus niyan. Yan po yung binasa natin nung kagabi ho, no? Sabi ko nga, habang nagbabasa kami sa Kawikaan, kinuha ko po to. Sabi ko, ang ganda nung verse, oh. Sino yung anak niya? Kasi darating po yung Mesiyas, Yun po yung pinananampalatayanan natin. Kaya nga po, lahat ho ng bagay nasa kanyang kamay. Ano pa ho? Wala hong bagay na hindi po nagawa dahil kay Kristo at para kay Kristo. Ang buhay mo ginawa ni Kristo at mamamatay ka dapat para kay Kristo. Hindi po sa kapritsyo ninyo na, alam mo, pastor, kaya ako nabuhay dito para po ako magpayaman at marami akong chicks. Nako, mapapahamak po ngayon yan. Kaya ako nabuhay po dito, pastor, para ako po maging pinakamakapangyarihang tao, mapapahamak ka niyan. Tingnan niyo po ano po ang dahilan bakit kayo ginawa. Next slide, sabi po rito, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Alam niyo po, ang tao, nilikha ho tayo sa lupa. Ano pang sabi po dito? At walang anumang nilikha ang hindi sa pamamagitan niya. Alam niyo po ba si Satanas, nilikha din ho ng Diyos yan. Dati po kasing anghel yan Ang pangalan niya ho, Lucifer. Ang intensyon ng Diyos, napakaganda para sa kanya. Ano pong ginawa niya? Nagrebelde po siya Wala hong bagay na hindi ho ginawa ang Diyos. Ang buhay ninyo. Ito pong microphone na ito. Yung pong ating camera ho. Yung pong nagsasalita na pastoro ngayon, yung mga nanonood na audience ho natin, pag tumingin kayo sa Sangkalawakan, napakaganda ng bituin. Pagka ho kayo nagpunta ng Boracay, napakaganda ng dagat. Pagka ho kayo pumunta ho, nag-mountain hiking kayo sa Baguio, nakikita nyo yung kabundukan. Ang sabi ng Biblia, walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya, sapagkat nasa Kanya ang buhay. Lalayo ka pa? Balik na kay Lord. Samahan nyo kami sa prayer, ang saya-saya. Hallelujah. Kasi sa prayer, dun po ninyo malalaman yung mga mabibigat na problema Halimbawa ho, no? Yung uncle ko ho, critical ngayon, hindi nila alam pero dun sa prayer po, may mga nananalangin. Pero yung kapatid ng tatay ko po ngayon, critical. Naku, sana na ipanalangin. Kasi pag nandoon po, doon natin idadalangin mo Yung mga nagpupunta po rito, maraming salamat sa Diyos sa buhay ninyo. Dahil talaga naman naglalaan kayo ng panahon ninyo. At ang sabi po rito, ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Lahat naman po pala, from the smallest atom, molecular structure, sa lahat ng sistema ng katawan natin, skeletal man yan, endocrine system man yan, o yan mo po muscular system ninyo, solar system po yan, o kaya lahat ng mga neuron cells ninyo, wala pong bagay na hindi ginawa para sa Kanya at sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kapatid, wala na kayong hahanapin pa. Pag natagpuan ninyo si Jesus, kumpletos, rekados na po ang buhay ninyo. Can we all say amen? Hallelujah. Ang sarap maglingkod kay Jesus. Gusto ko po, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pagka po darating na yung time, kasi darating ho talaga yan mapapatidan tayo ng hininga, iba-iba nga lang ho, meron po sa atin ho, baka atakihin. Totoo po yun, hindi ko kayo tinatakot. Baka meron po, si doktora, sino makakaalam po, magkaka-COVID si doktora. Kausap ko lang si doktora. Oy, alika nga rito, ito po March, mga March 16 yata, nung nandun po kami. Ano po yun, Dok? Sabi niya ganon. Ayan sabi niya ganyan, hindi naman masyadong malakas yung mga na yan, basta naglalagay tayo ng alcohol. Yun na lang po pala yung huling pagkakausap ko sa kanya. Di ba kung alam mo lang, ang sarap sanang akapin, ang sarap sanang makausap pa, pero who would know na pagdating po ng March 22, magkakaroon siya ng sipon lang naman. Tapos pagdating ng April 2, wala na.
Kasi ganun lang o kabilis ang buhay po ng tao eh. Ano pong sabi ng Biblia? Doon po sa Santiago 4:14, ang buhay po natin ay parang usok lamang. Minsan narariyan ka, bukas makalawa, wala na. Pero kahit wala ka na, naglingkod ka naman kay Jesus, binigay mo yung buong puso mo sa Kanya, at lahat po ng mga paanyaya sa inyo, sinundan po ninyo, tinanggap nyo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Oh, hallelujah! Iniintay ko po yung pinakamagandang investment na yon. Magsabi po ng amen kung gusto nyo pong marinig si Jesus mismo on one-on-one, good and faithful servant, welcome to my kingdom. Can we all say amen? Oh. Ngayon, kung ayaw nyo po yun, yung gusto nyo yung isa pang sasabihin, gusto nyo po yun? Huwag yung pangarapin yun, kapatid. Yung sasabihin ni Jesus, sino ka? Lumayo ka sa akin, ikaw na Naku po, mga kapatid, kahit umiyak kayo ng dugo, kasi ito na po yung pinaka-the best way na makapaglingkod po sa Kanya. Bilang pangwakas, tignan niyo po ang sabi ng Bible, Ayan po, sa Colosas 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at ng nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. It's all for the greater glory of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, gusto niyo ho bang magsama-sama tayo sa langit? Huwag lang ho tayong magsabi ng amen po. Lakaran natin ang lahat ng paanyaya ni Kristo Jesus na ating tanging pag-asa. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko po, Panginoong Ama, ang aral na ito ay napapanahon upang patuloy, Panginoong Diyos, na maipahayag namin na Ikaw po ang tanging angkla ng amin pong pag-asa. Marami ang naglagak ng pag-asa sa kayamanan, marami po ang nagbigay ng pag-asa sa kanila pong karunungan. Ang lahat po, halos lahat ng tao ngayon ay nagbibigay ng kanila pong pag-asa sa kanila pong hinaharap sa pamamagitan po ng kanilang sariling katalinuhan. Ngunit Ikaw po, Panginoong Diyos, ang tanging sandigan ng lahat ng pag-asa na ito. Gaya ng amin pong natalakay ngayon, Panginoon, saan kami kukuha ng kapangyarihan at ng karunungan? Ang sabi ng Biblia, you are the power and the wisdom of God. Panginoon, saan po kami kukuha ng buhay na walang hanggan? Pag kami po'y namatay, hindi kami makatataka sa iyo. Pagpunta namin po, Panginoon, sa libingan na amin pong huling hantungan, naroroon ka. Kung kami man po, Panginoong Diyos, ay magpapunta sa himpapawid, naroroon ka. Pumunta kami sa silangan o sa kanluran, palaging naroroon ka, sapagkat sa lahat ng sulok po, Panginoon, ang inyong espiritu ay palaging naroroon. Kaya, Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay ay ginawa para sa iyo at dahil sa iyo. Kaya bakit po kami babalik po, Panginoon, sa lahat ng mga lumang ugali po namin? If we are in Christ Jesus, we are a new creation. The old is gone and the new has come, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kagalakan po na makapaglingkod po. Kagalakan, Panginoong Ama, na makapanalangin po sa kabila po ng lahat ng mga pagdurusa na ito, na kasama namin ang lahat ng mga kapatiran. It is my earnest desire, Panginoon, na lahat kaming narito magsama-sama, Panginoong Ama. Amin pong pagkaisahin ng aming mga puso, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyong mga aral. At patuloy, Panginoong Diyos, magsaliksik kami ng inyong mga salita. Patuloy kaming lumakad at tumalikod, kamuhian namin ang kasalanan. Panginoon, it's my prayer right now, sana i-touch niyo po ang puso ng aming mga kabataan. Time is very short. Mahirap po, Panginoong Diyos, ang mapahiwalay sa iyo. At ang mga kabataan po ay mapunta, Panginoon, sa tiyak na kapamakan. Knock on their doors right now in their hearts. Lahat ng buhay po nila ay maisuko nila sa inyo, Panginoong Ama. Huwag po sa panahon na sila'y matanda na. Huwag po sa panahon, Panginoon, na sila po ay tatawagin na ninyo. But at the early stage, Lord, patuloy na alalahanin ka ng lahat ng amin pong mga kabataan. Panginoon, hindi namin ma-transfer po ay lahat ng karunungan ninyo sa church na ito. Sapagkat ang mga kasama namin sa mga prayer po, kami po, Panginoong Ama, mga matatanda po, ang mga elders, is my earnest desire, Panginoon Diyos. Kahit isa po, may umupo in the prayer circle, Panginoon Ama. As we keep on praising and worshiping you, Panginoon Diyos. As we give you the highest honor, Panginoon Ama. Maikli lang po ang buhay ng tao.
Sana po i-invest namin ang amin pong panahon, ang amin pong kalakasan, ang amin pong pananalapi upang ikaw po ay maparangalan ng aming mga buhay, Panginoong Ama. Panginoong Diyos, hindi po madali para sa isang tao, Panginoong Ama, na mapahiwalay po sa inyo. This is eternal damnation, Panginoong Ama. Ang mapahiwalay po sa inyo, Panginoong Diyos, ay wag po nasain ng isang tao, Panginoong Ama, sapagkat ikaw ang buhay, ikaw po, Panginoong Diyos, ang kagalakan, ikaw ang pag-ibig, Panginoong Ama. Sa patutunguhan namin na kung saan, Panginoon, ay mapapahamak ang kaluluwa ng hindi kumilala sa inyo, wala na po doong liwanag, wala na po doong pag-ibig, wala na po doong pagsisisi, ngunit ang amin pong alaala ay mananatili na dumating ang pagkakataon na inaanyayahan nyo kaming maligtas, ngunit tinanggihan namin at hindi namin nilakaran po ang lahat ng inyong mga saway. I pray right now, Lord, hindi po ako magsasawa at ang lahat ng mga elders ng church na ito, Panginoong Ama, katukin po ang puso ng bawat isa. At alam ko po, malambot ang puso nila ngayon, Panginoong Ama, sapagkat wala pong nagnanais na ikaw ay saktan o ikaw man po, Panginoong Diyos, ay talikuran po namin. Salamat, Ama po, sa umagang ito, sapagkat muli niyo po kaming binigyan ng panibagong pag-asa at kami po, Lord, ay humihiling po ng patuloy na kagalingan po, lalong-lalo na sa aming mga sakit na espiritual. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, at ine-extend ko po ang prayer na ito, ang pagkakataon po na samahan niyo po ang aking uncle, ang akin pong uncle ngayon na nasa critical condition po, si Uncle Dodong. By your stripes and by your wounds, Panginoon, heal upon healing be upon Uncle Dodong in the most precious and mighty name of the Lord Jesus Christ. Kaya Ama, pati po si Tatay Berting, isinasama din po namin, patuloy na kagalingan at kalakasan po. At patuloy lahat kami ngayon, Panginoon, na may mga sakit pong espiritual, humihingi po kami ng kalakasan at ng patuloy niyong pag-iingat. At ang lahat ng ito po ay hinihiling namin, Panginoong Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin ka, Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie at lalo na sa mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay dadako po sa ating pagbibigay po ng ating kaloob at hayaan niyo po muna akong basahin ang salita po ng Diyos sa matatagpuan po sa aklat po ng 2 Korinto 9:7. Ang sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Diyos ang nasa langit, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya na naming natanggap ngayong umaga, sa mga salita mo, Lord, na nakakapagbigay paalala sa bawat isa sa amin, Panginoon, kung kanino po kami dapat maglalagak ng aming tiwala at pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng trabaho, negosyo, na aming tinatangkilik na ginagamit mo pong instrumento upang maging daluyan na pinansyal na pagpapala sa bawat isa. Sa aming pagbibigay na aming kaloob, panalangin po namin, Lord, na ito ay magamit ng wasto sa ikalalago, Panginoon, ng ministeryo. Maging, Lord, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na naghahanap po ng trabaho at magbe-venture sa mga negosyo, kayo po magbigay gabay sa kanila, Panginoon, upang tayo po sila ng kanilang mga negosyo, manbalik, Panginoon, na sigla ng kanilang mga negosyo at muli makabalik sa kanilang mga trabaho. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdidiwang po ng kanilang kaarawan mula po sa araw na ito hanggang sa paparating na linggo. Ayan, February 22, birthday po ni Sister Angel Bautista. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. At sa February 24 naman po si Brother Michael De Vera. Purihin po ang Panginoon. Sige po, samahan niyo po ako na ipanalangin ang ating mga kapatiran na magdidiwang po ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa taong nagdaan sa buhay po ng aming mga kapatiran na magdidiwang po ng kanilang kaarawan sa linggong paparating. Maraming salamat po Panginoon at patuloy Lord na aming panalangin na kayo po Panginoon na maging maghari sa kanilang buhay. Patuloy Lord na bigyan niyo po sila ng karunungan, katalinuhan upang sa mga salita mo na kanilang maririnig, nabasa, napakinggan Panginoon, ito ay manatili sa kanilang mga puso at isipan at higit sa lahat Panginoon, malakaran po nila ito. I-bless mo po sila, ilayo mo po sila Panginoon sa lahat na anumang karamdaman o aksidente at patuloy Lord na ang pag-ibig mo Panginoon na maghari sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po, happy birthday po sa inyo. Hallelujah. At ngayon naman po muli, iniimbitahan po ang bawat isa sa ating Bible study. Every Wednesday po iyan sa ating Facebook page sa Peace of Harvest Christian Ministry. 7 p.m. po every Wednesday. Yung mga nakatunghay po ngayon sa ating Facebook Live, magkita-kita po tayo sa Wednesday po para po sa ating Bible study. At sa every day naman po, meron po tayong ginaganap na dawn prayer. 5 a.m. po iyan ng umaga. Isang oras lamang po iyan. At tayo po doon ay makakapakinig din po ng exhortation na dala po ng ating senior pastor, Pastor Archie. At hindi lamang po tayo basta makakapanalangin, bagkus mapapaalalahanan at makapag-aral din po ng salita ng Diyos. At gayon din po, sa gabi naman po, kung hindi po kayo makakadalo sa umaga, meron din po tayo sa gabi, 8 p.m. naman din po iyan. Gayun din po, magbibigay po tayo ng mga papuri at pasasalamat, aawit sa Panginoon, makakapakinig ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, magkakaisa-isa po tayo sa panalangin. Sa mga may mga prayer request po, wag po kayong mahiyang magbigay o mag-message po sa amin o doon sa ating pong Facebook page o kaya sa ating prayer ministry kay Brother Greg, na ibigay nyo po sa amin ang inyong mga prayer request. Sama-sama po natin yan na ipapanalangin. Ayan po, wala na po tayo iba pang announcement. Muli paalala po doon po sa mga nakatunghay po ngayon, kung gusto nyo pong dumalo at lolobin ng Diyos sa kayo ay aming makasama dito sa ating bahay-sambahan, meron po tayong link na ipopost po sa ating Facebook page. Makapag-register lamang po kayo doon para po kayo maisama. At gayon din po sa mga naririto, muli paalala po, magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. At lagi po nating sundin ang mga safety protocol kasi meron pa rin naman pong COVID. Isa po iyan sa pagpapatunay na tayo ay sumusunod sa panuntunan ng ating gobyerno, kagaya din ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Ngayon naman po, muli tinatawagan po natin ang ating Senior Pastor, Pastor Archie, para po sa closing prayer and benediction. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Doon po sa nagnanais na makapaglingkod po sa discipleship natin, nakipag-coordinate po ako kay Pastor Titus at para po hindi lang sa prayer po, makita po talaga ng Panginoon na humahayo tayo, yung bubuksan po natin na prison ministry po dito sa City Jail ng Marikina na kung saan po ay pwede tayong magbigay ng mga pagkain at gayon din naman po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya yung mga nagnanais po na makasama po, mag-antabay po kayo. Marami pa po tayong pupuntahan mga kapatid kasi binibiyayaan pa tayo ng lakas po at ang Peace of Harvest po ay hahayo ngayon lalo na't pagaling na po tayo sa COVID. Ang unang tatargetin po natin, ito pong mga visitation po sa mga prisoners dito po sa City Jail ng Marikina. Kaya mag-antabay po kayo, marami pa po tayong exciting na mga gagawin po para sa ikadadakila ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo mga kapatid. Dakila't mapagpalang Ama, patuloy na
Itinatagubilin ko po ang lahat ng mga kapatid po na naririto. Alam ko po, wala po ni isa sa amin, Lord, na nagmamatigas ng puso kung hindi dinurog nyo kami ngayong umaga na ito na manumbalik po at patuloy na magsisi sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, wala na pong hihigit na paglilingkod na maibigay namin sa iyo, na ialay na namin ang aming mga buhay habang kami po ay may kalakasan pa, patuloy na kami po ay makahingi na ng tawad hanggat kami po ay buhay pa, at sa pagdating ng aming takdang panahon po ng kamatayan, Panginoong Ama, marinig namin ang lahat po ng mga magaganda po ninyong paanyaya na pumasok kami sa inyong banal na kaharian, kami po natapat at mabuting mga alipin ninyo, Panginoong Diyos. Kaya po, Panginoong Diyos, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo, Panginoong Diyos, na inyong mga anak, lalong-lalo na ang mga prayer warriors, ministry heads, ang mga elders, kabataan, lahat po ng mga kapatiran at ang mga audiences po naming nakikinig po sa iba't ibang dako po ng mundo ngayon, Panginoong Ama. Na maganap nawa po ang binigay niyo po sa amin na tema, ang pagbalik kay Yahweh 2022, at sang-ayon po sa aklat po ng Bilang, doon po sa 6:24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan po kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Magandang hapon po. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin ka, Panginoon. Muli tayo po ay umawit para sa ating Panginoon. You gave me from the everlasting to the worldly Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Let's sing, my Savior, Redeemer, lifted me from the mountain, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to what we live, the Father's only Son. Let's sing, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Amen, hallelujah, Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Magandang umaga po sa ating lahat. See you next week.